At sa iba pang balita, hinigpitan pang lalo ng mga otoridad ang seguridad sa mga pantalan, paliparan at terminal ng bus. Kaugnay sa pagdagsa ng mga mamamayang magsisiuwi mula sa mga lalawigan matapos ang mahabang holiday season. Alamin natin ang sitwasyon sa mga terminal ng bus ngayong araw mula sa aming kasamang si Julius Disamburun. Julius? Maraming salamat sa iyo, Aya. Tama ka nga, hinigpitan na nga ang seguridad sa mga pantalan, terminal ng bus at maging sa paliparan. Dahil nga sa mga oras na itong tayo sumasayang papawid ay inaasahan na ang pagdagsa ng mga kababayan nating mag-uuwian mula sa mahabang break dahil itong nagdaang holiday season. Dito nga sa may bahagi nga ng Araneta Center Bus Terminal, unti-unti nang dumadagsa yung mga kababayan nating galing sa mga malalayong probinsya mula sa Katimugang Luzon na kung saan nga ay inaasahang bukas ng ika-5 ng Enero ang kanilang pagsisimula nga ng pasok sa mga eskwela at sa trabaho. Nag-ikot naman ng mga tauhan ng Land Transportation Office o Law Enforcement Unit sa pangunguna ni Director Muhammad Yusuf Lamping at nag-inspeksyon sa mga terminal ng bus dito nga sa may bahagi ng lungsod ng Quezon para matiyak at lalo na yung mga taxi drivers na hindi mananamantala doon sa mga kababayan nating mag-uuwian matapos nga ang nasabing holiday break. Samantala, nakahanda na din ang Manila Toll Expressway para sa inaasahang pagsisikip ng daloy na sasakyan sa kahabaan ng NLEX at SLEX. Kasabay ng pagbabalik sa Metro Manila ng mga nagbakasyon sa probinsya, tinatayang magkakaroon ng build-up sa SLEX mula Santo Tomas, Batangas hanggang Alabang habang inaantabayan na naman sa NLEX itong bahagi nga ng Bukawi Toll Plaza. Samantala, naka-alerto na din ang mga seaports kung saan nag-umpisa na ding dumagsa sa may bahagi nga ng Batangas Port. Yan po yung mga kababayan nating biyahero mula at patungo ng Metro Manila. Samantala, nakahanda na din ang National Capital Region Police Office para sa dagsa ng taong pabalik galing ng probinsya dahil nga bukas inaasahan nga na first working day na po ng taong 2015. Sabi nga ni NCRPO Director Carmelo Balmoria, inatasan na niya ang pag-deploy sa ilang police personnel sa mga terminal ng bus, gaya nga dito sa bahagi ng Araneta Center Bus Terminal. Sa pamamagitan po yan ng kanilang mga police assistance desk. Yan ang ating pag-uulat. Julius? Yes, Aya? Julius, would you know, naitanong mo ba kung ilang mga Pilipino ang inaasahang babalik ng Metro Manila? Kasi as you would see, sa lansangan ng Metro Manila, tila parang nawala ang traffic. So would you know how many mga Pilipino ang balak or inaasahan dumating dito sa Metro Manila mula sa kanilang mga probinsya? Actually, Aya, hindi natin pa matiyak kung gaano pa karami as per directive na rin yan o as per na ilalabas nga na datos ng mga tauhan nga ng Metropolitan Manila Development Authority starting yan na mamayang gabi. Siguro kung maaari, matatanong natin yan at i-update natin. Pero kung tayo lamang ang magsusuma nito, yung nawala ngayon, sabi mo nga nawala ngayon traffic sa kahabaan nga ng EDSA nitong mga nakalipas na holiday break, siguro nasa mahigit kalahating milyon nito or nasa mga 200 to 300,000 na mga taong galing sa probinsya, hindi lamang kasi galing sa northern part ng ating bansa ito mga mag-uuwian kasi pati yung mga galing na rin sa may bahagi po ng Southern Luzon. Pero yan ang ating i-update at itatanong natin yan sa mga tauhan ng pambansang pulisya o kaya sa mga authorities lalo na po sa Metro Manila Development Authority. Yan ang latest. Aya, maraming salamat. Ako po si Julius Disamburun kasama sina Noel Contreras at Jovet Dishon, Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat sa iyo, Julius Disamburun.